Huwag kang tumakbo. Ikaw na hanggal ka. Talagang isa kang tanga. Magpapakasal na ako sa iba ngayong araw. Pero naglalaro ka pa rin ng ganyan kasaya. Sa susunod na mga araw, titira ka na sa ospital para sa may sakit sa isip. Makinig ka ng mabuti sa doktor. Kumain ka ng maayos. Maliwanag ba? Asawa ko. Bakit ka umiiyak? Ziran. Nandito na ang mga sasakyan para sa kasal. Ang lugar kung saan gaganapin ang iyong kasal ay sa buong lungsod ng bayan. Ang pinakamarangyang hotel na ito. Tingnan mo, talagang pinaghirapan ito ni Yefushi para sa iyo. Sige na, sumakay ka na sa sasakyan. Huwag ka nang makipaglaro sa hanggal na iyan. Walang patutunguhan iyan. Asawa ko. Saan ka pupunta, asawa ko? Palem na. Hanggal. Nang ahas kang pumunta sa kasal ni Yefushi para makikain. Hindi ba ito ang ating hanggal na bayaw? Siya nga. Ang hanggal na manugang ng pamilya Lee sa lungsod ng bayan. Mas malala pa pala siya sa mga naririnig ko. Isa nga siyang tunay na hanggal. Kahit nasa mababang antas ang pamilya Lee sa lungsod ng bayan, mayroon pa rin silang kumpanya ng gamot na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bakit sila kumuha ng ganito kaangal na manugang? Kaiyahiya talaga. Kaya pala kanina pa, kumikibot ang kanang talukap ng mata ko. Hindi ba? Hindi ka ba dinala ni Yan sa ospital para sa mga baliw? Anong ginagawa mo rito? Talaga bang hanggal ka? Ikakasal ang asawa ko sa loob. Bakit hindi ako papasok? Ikaw na hanggal ka. Sasabihin ko sa iyo, si Ziran ay magiging asawa na ni Yefushi. Umalis ka na rito, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Huwag mo kaming ipahiya rito. Tabi. Hanggal ka, may gana ka pang utusan ako. Bakit ka nakatingin ng ganyan sa akin? Ano? Huwag mong sabihin gusto mo akong saktan. Sige. Saktan mo ako. Sige, saktan mo ako. Halika rito. Talagang sinaktan niya ako. Sinaktan ba niya ako talaga? Oo. Talagang naglakas loob kang saktan ako. Halika rito, patayin niyo ang lalaking iyan. Anong nangyayari? Nakakita ba ako ng multo? Ikaw. Anong nangyayari? Bakit kapag tumitingin ako ng diretso sa hanggal na ito, ay tila mayroong isang nakakatakot na pakiramdam? Habarin mo ang damit na iluluto kita ng paborito mong ribs. Hanggal. Naglakas loob kang guluhin ang okasyon ni Yefushi. Akala mo ba ay patay na ako? Sino ang nagpapasok sa asong ito rito? Yefushi. Tabi kayo. Yefushi. Pasensya na po talaga. Masyadong madulas ang hanggal na ito. Para siyang hito sa dulas. Nakalusot siya papasok. Huwag kayong mag-alala. Maghahanap ako agad ng mga tao para itapon siya palabas. Guardia. Yefushi. Hindi sinasadya ni Luchan ang ginawa niya. Huwag mo na siyang patulan. Asawa ko. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Napakasama ng taong ito. Kani-kanina lang, nagpadala siya ng mga tao para patayin ako. Yefushi. Anong ibig sabihin nito, Ziran? Huwag kang maniniwala sa kanya. Sino ang mag-aakala na ikaw na hanggal, ay hindi lang pala utak ang may sira, napakasama ng ugali niya. Sinisiraan niya lang ako ng husto. Pero, sino ba ang papatol sa isang hanggal? Bayaw. Nandito, dahil pumunta ka naman sa kasal namin ni Ranran. Bigyan mo siya ng malaking pulang sobra. Opo. Hanggal. Pulutin mo na yan bilis. Salamat, Yefushi. Hilahin mo ang sapatos ko at dilaan hanggang common tab. Kunin mo ang sobra, at lumayas ka na. Sinasabi mo bang dilaan ko? Bakit? Ako ba ang dapat damayla? Sige. Talagang isang hanggal, Lu Chen. Asawa ko.
Sa loob ng 6 na taon, pinrotektahan mo ako. Minahal mo ako. Hindi ko akalain na ngayong araw, para sa akin. Itataya mo pati ang buhay mo. Asawa ko, iuuwi na kita. Mula ngayon. Ako naman ang magtatanggol sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Ngayong araw, hanggat nandito ako, kahit ang hari pa ng langit ang dumating. Walang sino mang makakahawak sa iyo. Nakakapagtaka. Parang si Lucien ngayong araw, ay tila, iba kaysa sa dati. Hindi dumating ang hari ng langit, pero ang tatay niya, nandito na. Papa. Ye Fushi. Lucien, ikaw na hanggal ka. Ano ba talagang balak mong gawin? Wala naman akong balak gawin. Sinusundo ko lang ang sarili kong asawa. Anong masama sa pag-uwi namin? Kalokohan. Ngayon, si Ziran ay asawa na ni Ye Fushi. Ikaw pa. Nangarap ka pa ng mataas, parang pala kang gustong kumain ng karne ng gansa. Ang maging bahagi ng pamilya Liko, bilang manugang sa loob ng 6 na taon, ay malaking karangalan na para sa iyo. Tito Lee. Ano ang ibig ninyong sabihin sa sinabi ninyo? Ibig bang sabihin? Si Ziran ay isa pa ring. Siyempre naman. Sa isang hanggal na tulad niya, hindi siya karapat-dapat. Huwag kayong mag-alala, Ye Fushi. Ang kapurihan ni Ziran ay para sa inyo lamang, Ye Fushi. Papa, hindi ako magpapakasal sa iba. Ang aking katapatan ay para lamang kay Lucien. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Ye Fushi, huwag po kayong magalit. Nagsasalita lang siya ng kung ano-ano. Ziran, tumahimik ka. Kapag ginalit mo si Ye Fushi, tayong buong pamilya ang malalagot. Papa, hindi ba pwedeng ang buhay ko, ay ako naman ang magdesisyon, kahit minsan lang. Kahit na mukhang hanggal si Lucien, siya ang nakilala ko. Sa mundong ito na pinakamabait, pinakatapat, at may busilak na puso. Ang pag-aalaga kay Lucien, ay hindi ko kailanman ikinahiya. Sa halip, napakasaya ko. Dahil, mahal ko si Lucien. Ang mahal ko, ay ang pagkatao niya. Kaya naman, kahit anong mangyari ngayon, hindi ako magpapakasal sa iba. Lucien, hindi kita may iwan. Kung mananatili siyang ganito habang buhay, aalagaan ko siya habang buhay. Anak kita. Ako ang masusunod kung kanino kita ipakakasal. Papa. Ang mga kamay ko ay nakakabit sa katawan ko. Ako ang masusunod. Kung sino ang gusto kong saktan, sasaktan ko. Lintik na. Anong nangyari? Baligtad na ang mundo. Ikaw na hanggal ka. Naglakas loob kang saktan ang biyenan mo. Papa. Hindi sinasadya ni Lucien. Ikaw. Tingnan mo, sinaktan na niya ako. Papanagin mo pa rin ang hanggal na iyan. Ikaw, aalagaan mo siya habang buhay, di ba? Sige, ngayong araw na ito, siya ay gagawin kong lumpo, para hindi lang siya maging hanggal, kundi maging isang inutil din. Papa. Papa. Papa, anong nangyayari sa inyo? Papa. Mababa ba ang asukal mo sa dugo? Nag-almusal ka ba? Iyan ang sakit mo mula pa 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi pa iyan gumagaling. Ngayon, kulang na lang ng huling dosis ng gamot. Tumahimik ka. Sa gitna ng masayang pagdiriwang na ito, bakit ka nagsasalita ng ganyang kamalasan? Bilisan nyo, tumawag kayo ng tao. Ilabas nyo ang hanggal na ito rito. Nakakahiya ka talaga. Nakakagigil ka. Buhay mo yan. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Ang garbo. Bakit ngayong araw, kapag tumitingin ako sa kanyang mga mata, parang nakakaramdam ako ng takot? Ikaw, inumin mo ang Pyldores na ito, at ang iyong katawan, ay unti-unting gagaling. Ngunit tandaan mo, kailangang tuparin mo ang iyong pangako. Maging mabuti ka, sa pakikitungo kay Lucien, para humaba pa ang iyong buhay. Kapag sinira mo ang iyong sumpa, tiyak na parurusahan ka ng langit. Huwag kayong mag-alala, guro. Ang mga sinabi ni guro noon, ano kaya ang ibig sabihin yun? Ibig bang sabihin ay ang sakit ko, ay hindi pa talaga lubusang gumagaling? Narito na ang 3 dakilang manggagamot ng lungsod ng bayan. Tabi, tabi, tabi. Eksakto ang dating ninyo, mga dakilang manggagamot. Pakiusap, tingnan nyo ang kalagayan ng tatay ko.
Normal naman ang tibok ng kanyang pulso. Wala namang masamang nangyayari. Baka sinisipon lang siya ng kaunti. Sinisipon. Hanggal. Hindi ba't sinabi mo lang kanina na malapit nang mamatay si Lee Hongjun? Pero sinabi ni Manggagamot Wang, maayos ang pulso niya, at walang anumang problema. Bakit? Posible bang mas magaling ka pa kaysa kay Manggagamot Wang? Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang na baliw. Para sadyang sirain ang kasal namin ni Ziran. Yeshao, halika rito. Anong nangyari sa inyo? Sinabi ko bang hawakan mo ang kwelyo ko? Ganito na naman, bigla na lang akong natambo ng walang dahilan. Ilang beses na ba itong nangyari ngayong araw? Ang hanggal na ito, posible kayang mayroon siyang dalang sumpa o itim na mahika. Swerte, tama na yan. Natambo na nga si Yeshao. Nagawa mo pang matuwa sa kamalasan ng iba. Hanggal. Maintindihan mo man o hindi, wala na akong pakialam. Ngayong araw, tuturuan kita kung paano maging isang disenteng tao. Ang pagyayabang ay nangangailangan ng kakayahan, hindi lang puro salita, o paggamit ng matatamis na dila. Ang tao ay dapat umasenso. Ganito talaga ang realidad ng lipunan. Tingnan mo si Yeshao. Ang mga handog niya sa kasal. Basta-basta lang. Ay 1,000 taong Jade Ruyi. 100 taong kopa na kristal. At 10,000 taong Imperial Green Jade. Ano naman ang maipagmamalaki mo, para ikumpara ang sarili mo kay Yeshao? Hanggal. Dahil sa iyo, si Ziran ay pinagtawanan sa loob ng 6 na taon. Ngayon, sa wakas ay nakahanap na siya ng mas magandang pagkakataon. Pamilya Ye. Ang pinakamakapangyarihang pamilya. Ikaw, bakit ka ba nanggugulo? Pwede ba, huwag kang maging makasarili. Isipin mo naman ang kinabukasan ni Ziran. Kung sasama siya sa iyo, huwag nang pag-usapan ang kinabukasan. Hindi man lang siya ituturing na tao. Una sa lahat, sasabihin ko sa iyo, hindi ko tinatanggap ang anumang uri ng pagmamanipula gamit ang moralidad. At isa pa, si Ye Fushi. Isa lamang siyang hamak at tusong tao. Ikaw. Sige. Kung kaya mong maglabas ng dot ngayong araw, na kahit 10% lang ng kayamanan ni Ye Fushi, pag-iisipan ko na huwag nang ipakasal si Ziran sa iba. Papa, ano bang sinasabi nyo, Lee Hongjun? Pagdating talaga sa pang-ukray, kayo na ang panalo. Ang galing ninyong mang-insulto nang hindi nagmumura. Ang lalaking ito, kung makakapaglabas siya ng kahit isang mamahaling dot, ako. Magpapatuwad ako habang umiinom ng sariling ihi. Ye Fushi, ang kahit anong dot niya, ay katumbas na ng 10 mansyon. Ang hanggal na ito, ano bang panama niya? Suntok sa buwan ang ginagawa niya. Ngayon, may magandang palabas tayong mapapanood. Hanggal. Hindi ba't gusto mong itakas si Ziran? Nakapagbigay si Ye Fushi ng kayamanang walang katumbas sa mundo. Ikaw, anong maibibigay mo? Natatakot ako na kapag inilabas ko ito, mamatay kayo sa gulat. Nako, takot na takot ako. Bakit hindi mo ilabas? Para sa lahat ng narito, nang mamulat ang aming mga mata, tingnan natin kung anong basura iyang dala mo. Sige. Iyan ang sabi mo. Ito ang dot na sinasabi mong mahalaga. Saan mo nakuha ito? Isang pirasong tsokolate. Ang hanggal ay hanggal talaga. Asawa ko. Himala ang gamot na ito. Ang malubha kong appendicitis. Gumaling agad pagkakain ko. Ang sakit ni Yan, na hindi mapagaling ng lahat ng doktor sa lungsod. Posible kayang totoo ang sinasabi ni Luchen. Tama na. Hanggal, huwag mo na kaming ipahiya. Umalis ka na rito kasama ang basura mo. Basura. Ito ang gamot na magliligtas sa buhay mo. Kapag hindi mo ito ininom, hindi mo naaabutan ang bukas. Ikaw na hanggal ka. Kapag sinumpa mo pa ako ulit, tatamaan ka na sa akin. Sapol, Papa. Noong araw na may malubha kayong karamdaman, nakiusap kayo sa aking guro para sa gamot na magliligtas sa inyo. Ngunit ang kapalit nito,
ay ang maging ako, ang manugang ng pamilyang Lee. Nangako pa kayo. Naitatrato ako ng mabuti. Subalit sa loob ng 6 na taon, ang buong pamilyang Lee ay wala man lang kahit isang tao na itinuring akong tao. Tanging si Ziran lang ang hindi nang iwan sa akin. At kailanman ay hindi ako kinutya. Kaya naman, handa pa rin akong iligtas kayo ngayon. Dahil lamang ito, sa pagmamahal ko sa asawa ko. Naiintindihan niyo ba? Kaya pala ang pamilyang Lee ay ganyan kawalang utang na loob. Hindi katakatakang bumagsak kayo. Bagay lang iyan sa inyo. Tama. Ikaw na hanggal ka. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Tama. Noon, pumayag ako sa iyong guro. Natanggapin ka sa pamilyang Lee. Ngunit ikaw ay walang moralidad. Piningit mo pa ang dalawa ko, pang-anak na babae habang naliligo. Papa, kaya naman. Napilitan lang akong ipakasal si Ziran kay Yefushi. Hindi. Hindi totoo iyan. Suko na talaga ako sa inyo. Kahit anong kasinungalingan ay kaya ninyong gawin. Makinig ka, Lee Hongjun. Tingnan mo ang sarili mo. Sa tanda mong iyan. Ang lakas mo pang gumawa ng kwento. Ang kapal ng mukha nyo. Bulletproof ba iyan? Binabalaan kita. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsisinungaling, hindi ko na talaga pakikialaman kung mamatay ka man. At isa pa. Asawa ko, huwag kang maniniwala sa mga pinagsasabi niya. Hindi ako nanilip ng ibang babae sa buong buhay ko. Ay, ikaw lang ang tanging nakita kong naliligo. Tumigil ka na. Naniniwala ako sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, tatay ng asawa ko, kakainin niyo ba ito o hindi? Kapag hindi niyo ito kinain, talagang malalagutan kayo ng hininga. Posible kayang totoo ang sinasabi ng lalaking ito, kahit mukha siyang tanga. Marahil ay, narinig niya ang usapan namin ng guro. Alam niyang, kailangan ko nga ng huling dosis ng gamot. Bata, nagtagumpay ka na makuha ang aking atensyon. Maraming taon na akong nanggagamot bilang Wang Shenyi. Ngunit ngayong araw, curious talaga ako kung anong klase ng mahiwagang tableta ito. Ito, dumi ito ng gansa. Dumi ng gansa. Dumi ng gansa. Dumi ng gansa. Sa mundong ito, may tao pa palang itinuturing na kayamanan ang dumi ng gansa. Masasabi ko lang, ang hanggal ay hanggal talaga. Walang hiya. Nagpanggap ka pa ng matagal. Gusto mo lang pala akong pakainin ng dumi. Sumusobra ka na. Papa, baka may pagkakamali lang. Naniniwala ako kay Luchen. Hindi siya gagawa ng ganyang biro. Si Wang ay isang dalubhasang doktor. Siya ang autoridad sa bagay na ito. Sabi niya dumi ito ng gansa. Siguradong dumi nga ito ng gansa. Ang masaklap pa. Tinikman niya pa mismo. Hanggal. Aminin mo na lang ang totoo. Ganoon ba kahirap aminin na wala kang silbi? Tama ang sinabi niya. Dumi nga ito ng gansa. Pero, ang dumi ng gansang ito, hindi basta-basta kinakain ng kahit sino lang. Ikaw na hanggal ka. Hanggang ngayon ay nagagawa mo pa akong paglaruan. Kung hindi dahil kay Dr. Wang, halos makain ko na iyan. Ang hanggal ay hanggal nga talaga. Itinuring pang kayamanan ang dumi ng gansa. Ang pamilya Lee ay nagkaroon ng ganitong hanggal. Talagang malas. Sobrang malas para sa 8 henerasyon. Akin na iyan. Papa. Huwag mong tapakan. Ano? Papa. Huwag kang padalos-dalos. Ang lalaking ito ay tila may kapangyarihang manakit mula sa malayo. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Papa, ito ay isang tunay na mahiwagang gamot. Nakain ko na ito. Papa, naniniwala akong hindi magsisinungaling si Luchen. Magtiwala po kayo sa kanya kahit minsan lang. Lee Hongjun, hindi kita niloloko. Bago mag 12:00, kung hindi mo iinumin ang gamot na ito, tiyak na mamamatay ka. May 10 segundo na lang na natitira. Sabihin mo sa akin, sigurado ka ba? Papa. Tumigil na kayo. Kung maniniwala ako ngayon, sa mga sinasabi ng hanggal na ito, ako na ang magiging pinakamalaking hanggal sa buong lungsod ng bayan. Tatapakan ko ito. Tapos na ang oras. Hindi ba't maayos pa naman ang lagay ko? Tama. Tingnan niyo si Tito, mukhang malakas at masigla pa rin.
Bakit naging ganito? Papa. Ang mukha mo. Papa. 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 Ayos ka lang ba, Papa? Ayos ka lang ba talaga, Papa? Anong nangyayari dito? Wala na siyang pulso. Maayos lang siya kanina. Wala na tayong magagawa. Papa. Dr. Wang, ano ba talagang nangyari? Ikaw ang pinakamagaling na doktor sa lungsod ng bayan. Bakit hindi mo ito napansin kanina? Ako, hindi ko rin alam. Mayroong gamot ang aking guro sa loob ng kanyang katawan. Ang mahiwagang gamot na ibinigay sa kanya noon. Siyempre hindi mo malalaman. At sinabi ko na sa inyo kanina, ang gamot na tinapakan at dinurog niya. Iyon ang gamot na magliligtas sa kanyang buhay. Lu Chen, nagsusumamo ako sa iyo. Iligtas mo ang aking papa. Hinding-hindi na kita papagalitan muli. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lu Chen. Bilis, iligtas mo si Papa, dahil kahilingan ito ng aking asawa. Tiyak na pagbibigyan kita ng iyong asawa. Papa, ligtas ka na. Mabuti naman at maayos ka na. Papa, may masama pa ba sa pakiramdam mo? Anong nangyari? Bumalik ang kanyang pulso. Isa itong himala. Nakatagpo tayo ng isang henyo, Ginoong Lu Chen. Kanina, kaming tatlo ay naging bulag sa katotohanan. Hindi namin nakilala ang isang tunay na dalubhasa. Sana ay huwag mo kaming mamasamain. Naiintindihan ko. Sa katunayan, sino ba naman ang makikinig? Sa sinasabi ng isang hanggal, di ba? Tama ba? Ginoong Lu Chen, sa tingin ko, tayong apat. Maaari ba tayong gumawa ng isang grupo, para kapag may pagkakataon, tayo ay magbahagi ng kaalaman sa isa't isa? Ano sa tingin mo? Pasensya na kayo. Sa aking listahan ng mga kontak, ang asawa ko lang ang nandoon. Ginoong Lu Chen, talagang baliw na baliw ka sa iyong asawa, Binibining Li Ziran. Napakaswerte mo talaga. Mga Ginoo, ang matandang ito ay wala ng silbi rito. Kaya naman, mauuna na akong magpaalam. Dr. Wang, sandali. Ginoong Lu Chen, mayroon ka pa bang dumi ng gansa? Handa akong magbayad ng 1,000,000 para doon. Magbabayad ako ng 5,000,000. Sa akin ay 10,000,000. Tabi kayo. Hindi pa nga ako nakakapagsalita. Mahal kong bayaw. Handa akong gumastos ng 10,000 yuan. At ngayong gabi mismo, ihahatid ko si Ranran sa iyong silid. Tingnan mo. Ano sa tingin mo? Umalis ka rito. Xiao Chen. Salamat sa iyo. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Alam ko na ang pagpapakasal ng anak ko sa iyo ay tamang desisyon. Sandali lang, Tito Li. Sigurado ka ba na dahil ito kay Lu Chen? Sigurado ka ba na utang na loob ito kay Lu Chen? Sa bagay, paano ang isang hanggal ay magkakaroon ng ganitong pambihirang kakayahan? Mabuti. Ituring mong mabuti si Lu Chen para humaba ang iyong buhay. Kapag sinira mo ang iyong sumpa, tiyak na parurusahan ka ng langit. Naintindihan ko na, ito ay pagkakataong ibinigay ng guro sa akin. Basta't ako, hindi ko hahayaang magpakasal si Ranran sa iba. Magiging ligtas ako sa anumang sakit o sakuna. Sige. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ang lahat ng ito ay plano ng guro. Siya ang mula sa nangungunang grupo sa lungsod ng yun. Mula sa grupong Xingkong. Binibining Meng Auhan. Anong ginagawa niya rito? Ito ang hindi mo alam. Ang pamilya Ye ay papasok na sa industriya ng medisina. Magkasosyo sila sa negosyo. Kaya ba ang pamilya Li ay dahil sa kanya? Kaya nakipag-isang dibdib sa pamilya Ye, para makakuha ng ilang benepisyo. Binibining Meng. Bakit po kayo naparito? Nakakatandang kapatid. Bakit siya naririto? Sabi ni Guro. Ako ang magiging pagsubok ng aking mga kapatid. Hinding-hindi ko dapat ipakilala ang sarili ko sa kanila.
Sabihin mo sa akin, ang peklat sa ibabaw ng iyong kanang kilay, saan galing iyan? Noalay ako sa 4 kong kapatid, noong bata pa kami. Siguro ay hindi niya rin ako makikilala. Asawa ko, nakakatakot ng kaunti ang babaeng ito. Umuwi na tayo. Bakit hindi mo ako sinasagot? Binibining Meng, isa lamang siyang hanggal, wala siyang naiintindihan. Kung may nagawa man siyang pagkakamali sa inyo, sana ay mapatawad niyo siya. Tama, 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 sira ang ulo ko. Nakuha ko ito noong nadapa ako. Wala akong alam sa kahit ano. Ganoon ba? Binibining Meng, ganoon nga po. Pasensya na po at nakakita kayo ng ganitong eksena. Bigyan niyo po ako ng kaunting oras. Agad kong palalayasin. Ang handgal na ito, gusto mo siyang turuan ng leksyon. Opo, ang taong ito, ginulo niya ang kasal ko. Kaya naman, plano ko siyang turuan ng leksyon. Kung maglakas loob kang saktan siya, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Binibining Meng, hindi ko masyadong maintindihan. Ano po ang ibig ninyong sabihin dito? Kung maglakas loob kang saktan siya kahit isang hibla ng buhok, uubusin ko ang buong pamilya yan ninyo. Malinaw ba ang ibig kong sabihin? Ano na bang nangyayari sa mundong ito? Hayaan na natin si Li Ziran. Pero si Meng Auhan at ang handgal na ito, wala naman silang anumang ugnayan. Bakit kailangan niya siyang tulungan? Binibining Meng, hindi ko alam kung ano ang ugnayan ninyo sa handgal na ito, o kung anong uri ng relasyon mayroon kayo. Pero talaga bang? Kailangan ninyong baliwalain ang pagtutulungan ng ating dalawang pamilya, para lang protektahan ng taong iyan. Oo nga. Gusto ko ito, wala kang pakialam. Binibining Meng, pakiusap po, huwag na kayong makialam sa aming dalawa ni Lucien at sa mga bagay sa pagitan namin. Siya, hiniya niya ako sa sarili kong kasal, at inagaw ang babae ko. Ngayong araw, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Pakikialaman ko ang lahat ng tungkol sa kanya, hindi ako aatras. At isa pa, ititigil na ng grupong Shingkong ang lahat ng pakikipagtulungan sa grupong Ye. Ano? Binibining Meng, hindi ka naman nagbibiro, di ba? Binibining Meng, kahit na ang pamilya Yeko ay hindi ang nag-iisang pinakamalakas sa lungsod ng bayan, itinuturing pa rin kaming isang tanyag na pamilya. May sapat kaming tiwala na matutulungan kayong palawakin ang buong merkado ng lungsod ng bayan. Hindi ko alam kung sino pa bukod sa aming pamilya Ye ang mayroon pa sa mundong ito na karapat dapat ninyong katuwangin. Siyempre, mayroon. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Binibining Meng, ang ibig ninyong sabihin ba, ay makikipagtulungan kayo sa pamilya Li? Ang pamilya Ye ko ba ay kailangan ng ikumpara sa isang pamilyang ikatlong uri lang? Ito po ba ay, hindi ba pang iinsulto sa amin? Talagang iniinsulto kita, hindi maaari. Binibining Meng, ang kakayahan ng asawa ko sa larangang ito, ay talagang napakahusay. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. At siguradong kaya ko, sa loob ng maikling panahon, nabigyan si Binibining Meng ng isang kasiya siyang kasagutan. Ako. Ayaw kong umasa lang sa aking koneksyon. Sige. Mananatili ako sa otel ng lungsod ng bayan, sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kung sino ang makakapagbigay ng plano para sa pagtutulungan na ikasisi ako, sa kanya ako makikipagtulungan. Sa loob ng 3 araw, basta't pumunta ka sa akin, handa akong makipagtulungan sa pamilya Li. Nakatatandang kapatid, huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Hindi pa talaga tayo pwedeng magkakilanlan sa ngayon. Binibining Meng, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ng pamilya Li ang lahat ng aming makakaya. Ibubuhos namin ang lahat ng aming makakaya. Sige na. Pagod na ako. Aalis na muna ako, Palem. Asawa ko, uwi na rin tayo. Uuwi na. Napakasaya ko. Sa wakas, ang asawa ko ay, Maya, uuwi ko na sa bahay. Tingnan mo nga. Para kang tanga, pero ang cute mo pa rin. Tara na. Ye Fushi, pasensya ka na talaga. Itong anak ko kasi, wala talagang modo. Ako. Babalik ako ngayon din, para turuan siya ng leksyon. Tuturuan siya, leksyon ang kailangan niya. Uwi na rin tayo para maturuan sila. Pinahiya niyo ako ng husto. Humanda kayo sa akin. Sa loob ng 6 na taon, para sa akin, si Ziran ay pinagtatawanan ng pamilya Li. Wala siyang boses o dangal. Sige na. Mukhang kahit anong mangyari, kailangan kong makuha ang pakikipagtulungan ni Ate Meng Auhan. Tapos na akong maligo.
Anong problema? Asawa ko. Ngayon lang talaga kita nakita na nakasuot ng ganyang klaseng damit. Dahil natatakot ako. Natatakot. Sa pamilyang ito. Isa lamang akong manyika na sunod sa Niren sa kanila. Hindi ko alam sa susunod kung kanino na naman ako ipakakasal ni Papa. Ayaw ko sa mga mayayamang lalaking walang alam. Mahal ko. Makinis ba? Lu Chen, magsabi ka sa akin ng totoo. Matagal na bang maayos ang isip mo? Ikaw, sino ka ba talaga? Marunong ka ba talaga ng panggagamot? Asawa ko. Hindi na ako magpapanggap. Ilalabas ko na ang totoo. Hindi lang ako marunong manggamot. Marunong din akong bumasa ng kapalaran. Sa panggagamot at panghuhula ko. Kailanman ay hindi pa ako nagkamali. Talaga ba? Sige nga, hulaan mo ang kapalaran ko. Tingnan natin kung yayaman ako ngayong taon. Asawa ko, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mapang-asawa ako sa buhay na ito. Ang pinakamalaking swerte mo. Ang ibang tao, para lang magpagamot o magpahula, kailangan pang pumila ng mahaba. Kahit noon pa, may isang napakayamang bilyonaryo. Nagmamakaawa na hulaan ko siya. Handa siyang magbayad ng 100 milyon. Pero kahit ganoon, hinding-hindi. Ako pumayag. Bakit naman? Dahil hindi ko kailangan ng pera. Nasa mental hospital ba ako? Mayroon ako ditong isa. Pasyenteng may malalang sakit sa isip. Mahal, asawa ko, huwag ka namang ganyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ano ba itong ginagawa mo? Lu Chen, kapag hindi ka pa umayos, ipapakulong talaga kita sa loob. Sige, sige, sige. O sige na. Iabot mo ang kamay mo. Titingnan ko lang sandali. Sige na, please. Mabuti na lang at hindi ko sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Kung hindi, tiyak na sa mental hospital ang bagsak ko. Ganito pala. Ang pakiramdam kapag hinahawakan ang kamay ng asawa ko. Napakalambot. Binabasa ko lang ang kapalaran mo sa mukha mo. Pagbabasa ng mukha, oo. Oh. Kung mukha ang binabasa mo, bakit hawak-hawak mo ang kamay ko? Asawa ko, hindi mo ba alam? Kailangan ko ring tingnan itong mga guhit sa iyong palad. Ito ay isa sa mga paraan ng panghuhula. Lu Chen, dati mo pa ba ginagamit ang paraang ito para mambola ng mga batang babae? Hindi asawa ko. Hindi iyon pambabola. Tunay itong sining ng pagbasa ng tadhana. Sa panghuhula, alam mo naman, ang pagkakaroon ng pisikal na ugnayan ay isang normal na bagay lang. Sige. Kanina mo pa tinitingnan. Ano na ang nakita mo? Anong hula mo para sa akin? Asawa ko, hindi magtatagal. Magkakaroon ka ng malaking pagsubok. Lu Chen. Tapos ka na bang gumawa ng kwento? Hayaan na nga. Ayaw ko nang mag-alala pa ang asawa ko. Asawa ko, mabuti kang tao kaya babantayan ka ng langit. Kahit na ang daan sa hinaharap ay medyo mabatuhan. May darating na mahalagang tao para tumulong sa iyo. Magiging ligtas ka rin sa huli. Mahalagang tao. Ang tinutukoy mo bang mahalagang tao ay si Binibining Meng? Hindi. Wala siya sa malayo. Nandito lang siya sa harap mo. Ang lakas ng loob mo Hindi, hindi, hindi. Array, 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 array. Mali na ako, patawad na. Asawa ko. Nandito na ako sa kumpanya. Pupunta na ako ngayon sa departamentong itinalaga mo para sa akin. Sige. Magandang binibini. Kumusta? Narito ako para mag-apply. Ako si Lu Chen. Lu Chen, tama ba? Sumunod ka sa akin. Ihahatid kita sa iyong departamento. Sige. Hindi ko alam
Kung anong klaseng trabaho ang ibibigay sa akin ng asawa ko. Kuya Wang, sugod, sugod. Ibibigay ko na sa iyo ang buff na ito. Ibibigay ko na sa iyo. Sige na. Anong ginagawa mo? Pinoprotektahan kita. Ayos lang, walang problema. Halika, kumain tayo ng chips. Grabe talaga. Isa pa. Sige, 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 kapitan. Hindi. Security guard. Magandang binibini. Hindi mo naman ako dinala sa maling lugar, di ba? Ang trabahong inayos para sa iyo ay bilang isang security guard. 4,000 ang sahod buwan-buwan. 3 buwan ang probation. Magkakaroon ng social insurance kapag regular ka na. Hindi kasama ang pagkain at tirahan. Ako. Hoy, bata, nabalitaan ko na nakapasok ka lang dito dahil sa backer. Wala ka man lang kahit kay-titing na muscle. Sa panahon ngayon, basta gwapo ka lang, makakahanap ka na ng magandang trabaho. Salamat ha. Ang pagiging gwapo ay ang tanging. Hindi ka pansin-pansing katangian ko. Bata, nagmamayabang ka pa talaga. Sa mundong ito, ang mahalaga ay ang tunay na lakas. Kung gaano kalaki ang kakayahan mo, iyon lang ang laki ng magagawa mo. Kung wala kang lakas, wala kang kwenta. Pero, ayaw ko namang maging kapitan ng security. Sabi ng asawa ko, maging simpleng security guard lang daw ako. Bata, anong ibig mong sabihin yan? Ang ibig mo bang sabihin ay mas magaling ka pang lumaban sa akin? Si Kuya Wang ay isang SS Class Special Bodyguard. Kayang-kaya niyang magpabagsak ng 10 ng mag-isa. Ibig mo bang sabihin na mas malakas ka pa kaysa kay Kuya Wang? Kuya Wang, minamaliit ka ng lampang ito. Turuan mo siya ng leksyon. Bata, pinapayuhan kita, magmakaawa ka na sa akin. Umalis ka na rito ng maayos. Kundi, sa isang tulak lang ni Kuya Wang, ang mga buto mo ay siguradong magkakalas-kales. Pero kailangan kong makinig sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, manatili ako rito, bilang isang security guard, kaya hindi ako pwedeng umalis. Buwisit na bata. Tingin ko talaga, matigas ang ulo mo at ayaw mo. Medyo malakas din pala ang puwersa mo. Kuya Wang, huwag ka namang magpigil ng lakas. Galingan mo pa, ibagsak mo ang lampang ito. Kuya Wang. Ang Kuya Wang ko ay isang SSS Class Special Soldier. Bakit mo siya napatalsik sa isang suntok lang? Hindi ko naman alam na ganoon pala siya kaina. Tinulak ko lang siya ng bahagya. Naging pabaya lang ako kanina. Sige, isa pa. Ako. Isa pa. Ako. Isa pa. Ako. Ikaw. Sino ka ba talaga, ha? Ako lang naman ang iyong munting kapatid. Ang gwapo niya. Napakagwapo talaga. Tinitingnan niya ako. Hindi ko na kaya, kinikilig ako. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Panahon na talaga kung saan hitsura ang basehan. Mula nang dumating ka. Wala nang tumitingin sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. May asawa na ako. Kapag narinig iyan ng asawa ko, tiyak na magseselos siya. Grabe, baliw na baliw talaga siya sa asawa niya. Teka lang, ano ba ang trabaho ng asawa mo? Dito sa kumpanya natin. Ang asawa ko rito sa kumpanya. Kuya, sasagutin ko lang itong tawag. Mula ito sa asawa ko. Hello, mahal, Lu Chen. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Para mag-report sa kumpanya. Hindi Nagsimula na akong magtrabaho. Ano? Kung ganoon, bakit hindi kita makita sa iyong pwesto? Hindi mo ako makikita. Nasa itaas ka nagtatrabaho, samantalang ako ay nasa ibaba, nagbabantay. Siyempre, hindi mo talaga ako makikita. Anong ibig mong sabihin? Inayos ko ang posisyon mo sa bagong proyekto. Bilang manager ng business department, bakit ka napunta sa lobby para magbantay?
Hindi ba't ang inayos mo para sa akin ay trabaho bilang security guard? Security guard. Hintayin mo ako riyan sa ibaba. Sumama ka sa akin sa itaas. Kuya, mauuna na muna ako sa itaas. Hindi ba't iyan ang general manager? Mukhang hindi maganda ang timpla ng mukha niya. Posible kayang nahuli ni Manager Lee si Luchen, na nagbubulakbol at nagse-cellphone kanina. Asawa ko. Huwag ka nang magalit. Dahil lang bagwapo siya ay ayos na ang lahat. Pati ba naman ang puso ng ating CEO, ay nabihag na rin niya. Anong ginagawa ninyo rito? Ang nangyari kay Luchen, kagagawan ninyo ito, di ba? Ziran. Huwag mong sisihin ang bayaw mo sa pagsasabi ng totoo. Kahit na ang hanggal na iyan ay nagkaroon ng kaunting silbi ang utak, hindi mo pa rin siya pwedeng gawing project manager. Ang pagiging security guard nga ay sobrang laking pabor na para sa kanya. Tama ang sinabi ng bayaw mo, Ziran. Bakit ka ba nagkakaganyan at nagpapadala sa gulo? Tapos na ba kayo? Lumabas na kayo. Ano pa ang kailangan ninyo? Sa tingin ko, si Binibining Meng ay nahumaling na rin siguro sa mukha ng hanggal na iyan. Paano kung sumabay na lang tayo sa Agos? Ibigay natin ang hanggal na ito kay Binibining Meng para paglaruan. Baka sakali, pumayag agad si Binibining Meng na makipagtulungan sa atin. Ate, tama na yan. Ang pagtutulungan ay base sa kakayahan, hindi sa maduming paraan na ganyan. Sige na. Gawin natin ito, kahit sino pa man. Basta't makuha ang pirma ni Binibining Meng sa kontrata, ang magiging tubo ng proyekto ay bibigyan siya ng 30%. Papa, huwag kang sumigaw ng ganyan. Hindi ko po kayo bibiguin. Gagawa ako ng pinakamahusay na plano para makuha ang pagsang-ayon ni Binibining Meng. Mabuti. Tingnan nyo ng mabuti. Magtagumpay man o hindi, ang determinasyon ng bayaw nyo ay karapat-dapat na purihin. Pa, ganito na lang, bakit hindi tayo magpustahan? Kapag natalo ako, kahit anong parusa ay tatanggapin ko. Pero kapag nanalo ako, mula ngayon, huwag nyo nang pahihirapan si Ziran. Ang buhay ni Ziran, siya dapat ang magdesisyon. Anong klaseng pusta ang gusto mo? Ang kontrata. Ako ang kukuha para sa inyo. Ituring nyo ng talo ako kapag hindi ko nakuha. Ano sa tingin nyo? Sige. Papa, sa tingin ko ang pastahan na ito ay napaka-interesante. Pumayag na tayo sa gusto niya. Mukhang malakas ang loob ng bayaw ko ah. Naniniwala ako na siguradong magagawa niya iyan. Luchen, sigurado ka ba? Sigurado ako. Ngayong araw, pupuntahan ko si Binibining Meng. Luchen, huwag ka nang magmayabang. Asawa ko, magtiwala ka sa akin. Kung si Luchen mismo ang kusang laleyes sa pamilya Lee, hindi naman siguro iyon paglabag sa pangako ko, di ba? Sige, ang pustahang ito, tinatanggap ko. Luchen, kapag nakuha mo ang kontrata ni Binibining Meng, ipinapangako ko na mula ngayon, hindi ko napipilitin si Ziran na gawin ang kahit anong bagay na ayaw niyang gawin. Pero kung hindi mo ito makuha, kailangan mong kusa na lumayas sa pamilya Lee. Walang problema. Ano ang ibig sabihin nito, bata? Ginalit mo si Yefushi. Gusto ni Yefushi na mamatay ka. Kaya naman, wala kang magagawa kundi ang mamatay. Isa na namang grupo ng mga hanggal. Sa ganitong sitwasyon, nagawa mo pang tumawa. Talagang isang tanga. Mga kapatid, ang tandang ito, baliw ba siya o ano? Nakikita mo ba ang hukay na iyon? Simula ngayon, iyan na ang magiging habang buhay mong tahanan. Matalino ka rin pala, no? Alam mo pa kung paano gumawa ng sarili mong libingan, ha? Talagang isang hanggal. Kahit ang inihanda ko para sa iyo, na libingan ay hindi mo mahalata.
Akala mo siguro ay naglalaro lang tayo ng putik, sabi ni Yefushi. Bago ka namin ilibing, pahirapan ka muna namin ng husto. Umpisahan natin sa pagbali ng iyong mga braso at binti. Sige ba? Subukan nyo kung kaya nyo. Tigil. Hipag. Anong ginagawa mo rito? Wala sana akong pakialam sa iyo. Pero kapag may nangyaring masama sa iyo, masasaktan ng ate ko. Ayokong masaktan ng ate ko. Kapag nagsimula na ang gulo, tumakbo ka agad. Huwag kang lilinggan. Hindi ako tatakbo. Kung hindi ka tatakbo, anong magagawa mo? Ang tanga mo naman. Hindi ka naman marunong mag-taekwondo. Tama na. Ako na ang bahala. Ayaw tumakbo. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Uminom ka muna. Hindi po ako umiinom ng alak. Nga pala, Binibining Meng, nandito ako ngayon, bilang kinatawan, ng asawa ko para pag-usapan ang ating pagtutulungan. Hinto. Ang peklat mong ito, hindi mukhang galing sa dapa. Mukha itong sugat mula sa patalim. Binibining Meng, ano po kasi, pakiusap, rumespeto po kayo. Hindi ba dapat may distansya ang lalaki at babae? Habarin mo ang pantalon mo. Hindi po maaari. Binibining Meng, may asawa na po ako. Hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Xiao Chen. Mula noong, amponin tayo ni Guro. 17 taon tayong nagkahiwalay. Pinagbawalan kami ni Guro na hanapin ka. Pero ikaw ang aming pinakamamahal. Araw-araw ka naming iniisip. Binibining Meng. Nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Xiao Chen. 17 taon na ang nakalipas. Nagkahiwalay tayo ng buong 17 taon. Bakit ayaw mo akong kilalanin? Sabi ni Guro. Ako ang magdadala ng kamatayan sa kanila. Kapag nagkakilala kami, may mamamatay. Binibining Meng. Ang peklat sa puwit ko. Talagang hindi ko alam kung saan galing iyon. Ako, talagang hindi kita kilala. Ang alam ko lang, ako ay isang manugang lang ng pamilya Lee. Hindi ang Xiao Chen na tinutukoy mo. Siguro, nagkamali nga talaga ako ng akala. Magtiwala ka sa sarili mo. Alisin mo na ang salitang siguro. Talagang, hindi tayo magkakilala. Nandito ka para makipagtulungan sa akin. Dala mo ba ang plano? Dala ko po. Ang planong ito ay gawa ng asawa ko. Napaka-profesional nito. Makikipagtulungan ako sa pamilya Lee, at hahayaan ko si Lee Ziran, ang mamahala sa proyektong ito. Makaalis ka na. Ang nangyari ngayong araw, ituring mong hindi kailanman nangyari. Walang problema. Kung gayon, aalis na po ako. Xiao Chen, ang salita ay kayang mandaya, pero ang puso mo ay hindi makakapagsinungaling. Ayaw mo akong kilalanin, dahil siguro iniisip mong ang iyong katayuan ay napakababa, at wala kang mukhang may haharap sa akin. Tama ba? Napakagunggong mo talaga, wala kaming pakialam, kung ano man ang katayuan mo. Pero ang ate mo, poprotektahan ang dangal mo. Bibigyan kita ng posisyon sa pamilya Lee. Pagdating ng oras, magpapakilala tayo sa isa't isa. Si Xiao Chen ba ito? Hindi. Meng. Binibining Meng, kumusta po kayo? Ako si Yang Hui, ang manugang ng pamilya Lee. Ito ang planong ginawa ko magdamag. Pakitingnan po. Ang planong ito, bakit kaparehong-kapareho ng ipinakita sa akin ni Lu Chen kanina? Kinopya niya lang po ang gawa ko. Talaga ba? Opo. Sige, bigkasan mo nga ang ilang linya para marinig ko. Iyon. Yung mga linya. Dapat. Ako. Ano, hindi ko na maalala bigla. Ako. Binibining Meng. Huwag mo naman akong ipahiya ng ganito.
Ano na? Pumayag ba si Binibining Meng? Pumayag na siya. Ang tagapamahala ng proyekto ay walang iba kundi ikaw. Totoo ba? Paano mo nagawa iyon? Halika. Iyon. Siyempre, dahil ito sa asawa ko. Napakaganda ng ginawa niyang plano. Nang makita ito ni Binibining Meng, naisip niyang napakatalino ng asawa ko. Siguradong isa siyang henyo sa mundo ng negosyo. Kaya naman, pumayag na siya agad. Run. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga sinasabi ng lalaking iyan. Ang kontrata, syempre ang asawa ko ang nakakuha niyan. Hindi ba, asawa ko? Wala nang duda iyan. Tingnan nyo. Ang mga mata ni Xiao Wei na parang panda. Halatang halata na, puyat sa pagsusulat ng plano. Buong magdamag. Naaawa talaga ako sa kanya. Ang mga mata niyang parang panda ay kabayaran sa panloloko niya sa akin. Binibining Meng, bakit po kayo naparito? Ang mga sinabi nyo, ano po ang ibig sabihin yun? Oo nga, anong panloloko? Kinuha niya ang plano ni Binibining Li at nagsinungaling na siya ang gumawa nyon. Ginamit niya ang pinaghirapan ng iba para lokohin akong si Meng Auhan. Dapat lang sa kanya ang mabugbog. Ano? Asawa ko, ikaw. Nagawa mo talaga ang ganito kababang gawain. Ako. Isang kahihiyan, wala nang ang silbi, wala pang kakayahan. Pero ang daming kalokohan sa isip, nagpapanggap ka pa ring inosente, nakakahiya ka sa pambansang kayamanan. Binibining Li, ito ang kontrata para sa proyekto. Ang grupong Shinkong ang bahala sa produksyon. Ang pamilya Li naman ang bahala sa pagbebenta at promosyon. Hahatiin ang kita sa 70 at 30%. 70 sa iyo, 30 sa akin. Ano? Binibining Meng, kayo po. Hindi po ba kayo nagbibiro? 70-30 hatian. Ako, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong kasunduan. Hindi ako kailanman nagbibiro. Ang talento ni Binibining Li ay karapat dapat sa hatian na ito. Binibining Meng, bakit naman po? Dahil kay Binibining Li na nakagawa ng planong ikinatuwa ko. Habang ang asawa mo naman ay marunong lang mangagaw ng karangalan ng iba. Ziran, dali. Pirmanan mo na agad. Ito na ang pagkakataon ng pamilya Li na muling bumangon. Sige, pipirma na ako. Masaya akong makatrabaho ka. Kung may anumang problema, tawagan mo lang ako kahit kailan. Binibining Meng, manatili muna kayo para mag-hotpot. Huwag na, may gagawin pa ako. Mag-iingat po kayo, Binibining Meng, Ziran, Hangal. Mabuting manugang, aking manugang. Noong una, naging pagkukulang ito ni Papa. Mula ngayon, ang lahat ng tungkol sa proyekto ay ipapaubaya ko na sa inyong dalawa. Tungkol sa proyekto. Huwag muna nating pag-usapan yan. Naaalala niyo pa ba, ang pastahan nating dalawa? Ngayong nanalo na ako. Hindi ba't dapat mo nang tuparin ang iyong pangako? Oo, tama ka. Sige. Una, ang proyekto ay dapat na si Ziran. Ang may ganap na kontrol, sino man sa pamilya Li, ay hindi pwedeng makialam. Pangalawa, sa lahat ng mahalagang desisyon ng pamilya Li, si Ziran, ang may huling say. Pangatlo, sina Yang Wei at Lian, na paulit-ulit na ng api sa amin ni Ziran, ay kailangang humingi ng tawad sa harap ng lahat. Kayong dalawa, bakit nakatunganga pa kayo riyan? Humingi na kayo ng tawad agad. Patawad. Pasensya na. May isa pa akong kondisyon. Lu Chen, huwag ka namang samobra. Nakahingi na kami ng tawad, di ba? Totoo yun. Ano pa bang gusto mong gawin namin? Manahimik kayo. Pumapayag ako. Lahat ng kondisyon mo ay tinatanggap ko. Papa, ganito po kasi yun. Sa tingin ko, ang kakayahan ng bayaw ko ay kailangan pa ring suriin ng mabuti. Kaya ang mungkahi ko, magsimula muna siya sa pinakamababang posisyon. Ano? Lu Chen, sa ngayon ay isa na akong kagalang-galang na general manager. Gagawin mo lang akong isang ahente. Saan ko na lang ilalagay ang mukha ko pagkatapos nito? Tama iyon. Pinapagawa mo iyan sa asawa ko.
Saan na lang niya ilalagay ang mukha niya? Baka naman ang bayaw ko ay nagkamali ng pagkakaintindi. Ang sinasabi kong pinakamababang posisyon ay ang pagiging gwardya. Gwardya. Gagawin mo akong gwardya. Lu Chen. Nakainom ka ba ng peking alak? Sa tingin mo ba sa ganitong kakatuwang hiling? Papayag si Papa. Pumapayag ako. Pa, huwag naman. Xiao Hui. Kung ang isang bagay ay ginto, tiyak nakikinang din ito balang araw. Nagtitiwala ako sa iyo. Pa, ang sa akin lang. Papa, tumayo ng matuwid. Walang tunay na kakayahan ang Yang Hui na ito. Puro gulo lang ang dala. Kung magpapatuloy siya sa pagtatrabaho sa ilalim ng asawa ko, tiyak na bibigyan lang niya ito ng sakit ng ulo. Mahal, mula ngayon, kailangan nating magtulungan ng mabuti para maging tanyag ang pamilya Li natin bilang nangungunang pamilya sa lungsod ng bayan. Oo. Hindi ito maganda, lalong bumibigat ang masamang enerhiya. Mukhang kailangan ko nang gawan agad ang asawa ko ng isang anteng-anteng para pangontra sa malas. Lu Chen, bakit mo ako dinala rito? Mahal, dinala kita rito ngayong araw dahil gusto kitang ipagpili ng isang regalo. Pero katapusan ng linggo ngayon, dapat ay kaming dalawa lang ang magkasama. Bakit sumunod pa ang babaeng ito? Hindi ka pa nakakapasa sa pagsusulit ko. Nakuha mo ang proyekto para sa ate ko. Dahil lamang sa ang plano ng ate ko, ay talagang mahusay ang pagkakagawa. Ngayon, titingnan ko talaga kung anong klaseng regalo ang mapipili mo na disente para sa ate ko. Magkano ba ang dala mong pera? ₱100. ₱100. Ang ₱100, kahit pambili ng bato, ay hindi sapat. Tama na iyan. Ito ang unang pagkakataon na si Lu Chen ay magbibigay sa akin ng regalo. Kahit ano pa iyan, magugustuhan ko. Ate, kung talagang mahal ka ng lalaking ito, pati ang buwan sa langit ay kaya niyang sungkitin para ibigay sa iyo. Huwag mo nang palaging gawan ng dahilan ang kanyang kawalan ng kakayahan. Lu Chen, ₱100 lang ang dala mo. Ano ang balak mong gawin? Ang barya ng Guangzhou Yuan Bao mula sa lalawigan ng Fengtian, ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ₱1,000,000. Magandang araw, boss. Ito po ba? Pwede ko bang tingnan? Guwapo, ang talas talaga ng mata nyo. Ang pirasong ito ay gawa sa ilalim ng pangangasiwa ng probinsya ng Fengtian. Barya ng Guangzhou ito. 500,000. Kunin mo na. ₱50 lang. Kukunin ko na ang basurang to. Guwapo. Hindi naman yata tamang tumawad ng ganyan. Masyadong mababa yan. Kahit ang bayad sa paggawa nito ay kulang pa sa halagang yan. Sige, ganito na lang. ₱100. Talagang wala siyang alam sa kalidad. ₱100 ba? Sige na nga, nakikita ko namang hindi madali ang magnegosyo. Sige, ₱100 na. Salamat sa iyo, guwapo. Napakabuti nyo talagang tao. Heto, saktong ₱100. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng buong pamilya ko. Kahit ₱10, hindi sulit ang basurang to. Isa talaga siyang hanggal. Sa wakas may pera na. May bibili ko na ang asawa ko ng regalo. Lu Chen, huwag mong sabihing balak mong ibigay yan sa ate ko. Mahal, kapag naipalat ko na ito sa pera, may bibili na kita ng alahas na jade. Umaasa ka pa rin ba dito? Ibenta ang peking antigo para sa pera. Ate, tingnan mo siya, ang tanga talaga. Wala na siyang pag-asa. Hindi ka man lang ba nagagalit? Hindi dapat sa mga ganitong pagkakataon, sirain ang dangal ng isang lalaki. Sige. Bahala ka na nga. Akala ko namamalikmata lang ako.
Hindi ba't ito ang campus queen ng school natin? At ang handgal na manugang ng pamilya Lee. Ran, ipakikilala ko sa iyo. Ang asawa ko, si Gopang. General Manager ng Tianyan Media. 1,000,000 piso ang sahod kada taon. Galing, di ba? At ano ngayon? Tapos, ikaw na handgal ka. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo rin maiintindihan. Mahal. Dati, nabanggit ko na sa iyo si Lizzie Ran, di ba? Ang campus queen ng universidad namin. Noong panahong iyon, 70% ng mga lalaki sa school ay nanliligaw sa kanya. At sa katunayan, gumawa pa sila ng fan club para sa kanya. Pero ang masaklap, noong nasa unang taon pa lang siya, nagpakasal siya sa handgal na ito. At ang handgal na ito ay walang iba kundi si Luchen. Siguradong noong panahong iyon, maraming lalaki sa school ang nadurog ang puso. Ito ba? Ang regalong ibinigay sa iyo ng asawa mo. Diyos ko, ano bang klaseng basura ito? Ang mga regalong bigay sa akin ng asawa ko, mga Hermes na hindi pa nabubuksan. Hindi ko na nga kayang buksan lahat. Kung hindi mo kayang buksan lahat, umuwi ka at doon magbukas. Ano bang ipinagmamayabang mo dito? Talaga ba? Ang galing naman pala ni Kuya Pang. Sakto, kukunin ko itong anti-gang barya para ipalit sa pera. Maaari itong magkakahalaga ng 1,000,000. Eksakto, katumbas ito ng isang taong sahod ni Kuya Pang. Luchen, kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Talagang isang handgal. Sa tingin ko rin ang bagay na iyan ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Hindi ba, Tara? Sasamahan kitang ipalit yan. Huwag na siguro. Oo nga. Kaya na naming ipalit yan mag-isa. Kailangan. Maghahanda pa ako para kumuha ng larawan. At i-post sa social media. Ang asawa ng ating sikat na campus belle, nagbebenta ng basura sa bangkita sa halagang 1,000,000. Kaysa yan ito, hindi ba? Tara na. Lakad. Lakad na tayo. Magandang binibini. Ang ginoong ito ay gustong ibenta ang nakuha niyang anti-gang barya sa labas. Dito sa inyong pavilion ng mga kayamanan. Walang problema. Maghintay lang po kayo sandali. Tatawagin ko lang ang aming tagasuri. Sige. Mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyong lahat. Ang taong ito, siya ay si Luchen. Huwag kayong palilinlang sa kanyang kagwapuhan. Sa katotohanan, isa lamang siyang lalaking palamunin. Nagsilbi siya sa pamilya ng iba bilang isang manugang na nakatira sa asawa sa loob ng 6 na taon. Ang dangal ng pamilya Lee ay tuluyan na niyang ipinahiya. At higit pa riyan, ang kanyang utak ay tila may diferensya. Napakalaking handgal para bumili ng basura mula sa bangkita at dinala pa rito sa pavilion ng mga kayamanan para ibenta. Itinuturing na kayamanan ng basura ang galing sa tabi-tabi. Isa nga siyang tunay na tanga. Hindi na ako makapaghintay na makitang ang handgal na ito ay itatapon palabas ng mga tao rito sa pavilion ng mga kayamanan. Hindi ba't masyadong malakas ang boses mo? Hindi ganyan ang tamang asal. Tumahimik ka, Lin Yao. Pagsabihan mo ang asawa mo na manahimik na agad. Huwag ninyong pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko. Ran. Sa ganitong sitwasyon, pinoprotektahan mo pa rin itong cute mong asawa. Mamaya lang, siguradong ipapahiya niya ang iyong mukha ng husto. Luchen, sabihin mo na, itong basurang dala mo. Magkano mo ba ito nabili? 100 piso lang, sabi ng tindero. Nagkakahalaga raw ito ng 500,000. Pero sa tingin ko, wala siyang alam sa tunay na halaga nito. Ang anti-gang baryang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000. Ang handgal ay handgal talaga. Naloko na nga, nagmamalaki pa. Tinutulungan mo pa silang bilangin ang pera. Hindi naman siguro. Sa tingin ko naman yung amo na yun. Mukhang mabait naman ang hitsura niya. Imposibleng lokohin niya ako. Kung hindi ka naniniwala, magpustahan tayo. Postahan. Walang problema. Pero, sandali lang ha. Kung magpupustahan tayo, dapat may nakataya. Kung sakaling, yung gamit mo na yan,
ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Itong baso ng banal na tubig, iinumin ko lahat. Pero kung hindi ito aabot ng 1,000,000, itong masarap na inumin na to, ikaw ang uubos. Ayos ba? Sobra na ang pang-aapi nyo. Alam nyo namang ang barya na yan ay hindi nagkakahalaga ng ganoon. Asawa ko, huwag mo na silang patulan. Aalis na tayo. Gusto nyo nang umalis. Huli na ang lahat. Masyadong malaki ang pastahan na ito. Ito. Ang sino mang may matinong pag-iisip ay hinding-hindi papayag dyan. Walang problema. Tinatanggap ko. Nakita nyo ba yun? Pumayag siya. Ang handle talaga niya. Nakakaaliw to. Asawa ko. Pinaglalaroan mo lang siya. Sobrang saya nito. O sige, usapan na yan ha. Bawal ang bawi. Walang bawian. Kuya Pang. Ikaw rin, siguraduhin mong hindi ka aatras. Hindi maaari, hinding-hindi, kahit ano paman. Ang bagay na ito, siguradong hindi ako ang iinom niyan. Ginoong Lucien, salamat sa paghihintay. Ang mula sa pavilion ng mga kayamanan, narito na ang eksperto sa pagkilatis. Diyos ko. Siya pala ay ang punong tagasuri ng pavilion ng mga kayamanan, ang kagalang-galang na si Zing Jinghui, asawa ko. Magaling ba talaga siya? Si Zing ay isang haligi sa mundo ng mga antigo. Ang kanyang matalas na mga mata ay kayang makasiguro ng 100% kung ang isang antigo ay tunay o peke. Ang pagpapasuri sa kanya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Naalala ko na. Si Zing ba ang laging ikinukwento mong idolo mo? Ano po, Ginoong Zing? Ako po si Guo Pang. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Sino sa inyo rito ang gustong magpasuri ng antigo? Magandang araw po, Ginoong Zing. Ako po iyon. Ito ang huling presyo, 1,000,000. Mga tao, hali kayo at tingnan nyo. Ang ganda ng palabas na ito. Magsisimula na ang eksena. Ginoong Lucien. Ang anti-gang barya na ito, saan mo ito nakuha? Doon lang sa maliit na tindahan sa labas. Nagkakahalaga iyan ng 100 piso. Ano? 100 piso lang. Lucien, napakahandal mo talaga. Akala mo ba talaga, ang basurang barya na iyan, ay isang mamahaling bagay? Naloko ka na nga, ikaw pa ang nagbibilang ng pera para sa kanila. Ginoong Zing, pakisabi na sa kanya agad, na ang basurang pag-aari niya, ay walang halaga kahit kailan. Tama. Bumili ng basurang bagay sa halagang 100, tapos ibebenta sa pavilion ng kayamanan ng 1,000,000. Akala mo ba ang mga tao sa pavilion, ay mga utu-utu? Ang mga taong tulad mo, dapat ay pinalalayas ng mga gwardya. Kailan ko sinabing, peke ang anti-gang barya na ito. Ang baryang ito, noong ininom mo ang sarili mong ihi kanina, hindi ba't parang napakapait nito? Napakapakla. At saka, mainit-init pa, di ba? May isang matandang doktor noon, na nagsabi sa akin, sintomas iyan ng hindi balanseng katawan, na nagdudulot ng sobrang init sa loob. Ito ang tinatawag nating panghihina ng bato. Ikaw. Ate, kadalasan ba si Kuya Pang, ay hindi ka napagbibigyan, sa iyong mga pangangailangan? Hindi. Ikaw na hanggal ka. Anong mga pinagsasabi mong kalokohan? Grabe. Tinamaan niya ang katotohanan. May lumabas na berde, di ba? Huwag mo munang ituloy ang paghiwa. Sandali lang. I-video ko muna ito. Ang hindi malilimutang sandaling ito. Kuya Pang, dapat pa nga kitang pasalamatan dito. Ang galing ng paningin mo. May lumabas ng ang berde rito. Asawa ko, may jade na lumabas. Berde na. Ang batong ito ay naglalabas ng kulay berde. Hindi bababa sa 5,000,000 piso ang halaga nito. Hindi maaari, hindi natin pwedeng hayaang makinabang ang hanggal na ito. Magmadali ka, gumastos ka ng 2,000,000. Bilhin mo ito pabalik. 2,000,000. Ako, saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Ang lahat ng sahod ko, ipinambili ko na lahat ng Hermes para sa iyo. Bakit hindi ka sumubok ng online loan? O kung hindi naman, isanla mo ang kumpanya, kung walang sakripisyo.
Walang tagumpay. Ano? Kapatid na Lucien. Tingnan mo. Ito ang unang pagkakataon mong sumubok sa sugal ng bato. Bilang iyong kuya, kailangan kitang suportahan. Ganito na lang, gagastos ako ng 2 milyon. Para bilhin ang batong ito sa iyo, ano sa tingin mo? Kikita ka pa ng malinis na 1 milyong piso. Akala mo ba ay hanggal si Lucien? Kahit hindi ako eksperto, alam ko, na kapag ang bato ay nagpakita ng berde, ang halaga nito ay hindi bababa sa 5 milyon. Gusto mo pang makalamang sa halagang 2 milyon. Sino ang niloloko mo? Anong niloloko? Wala kang alam sa negosyong ito, kaya huwag kang makialam dito. Tama iyon. Lucien, ang pagkakataong kumita ng 1 milyon ng walang hirap, ay nasa harap mo na. Huwag mong palalampasin ito. Direktang kita na 1 milyon. Kuya Pang, kung ganoon, hindi ba't parang lugi ka naman? Kapag naibenta ko na iyan sa iyo, hindi ka ba magsisisi? Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisisi. Basta ba ang batong iyan, ay ibebenta mo sa akin, kahit sa panaginip ay mapapangiti ako sa tuwa. Sige, ang batong ito, ibebenta ko na ng direkta kay Kuya Pang. Mabuti, napakabuti. Asawa ko. Talaga bang ibebenta mo iyan? Mahal, ang batong ito, gustong-gusto ko talaga, na ibenta ito kay Kuya Pang. Maaari ba? Sige, basta masaya ka, ayos lang. Kung gusto mong ibenta mo na. Ate, sige, palayawin mo pa siya, magsisisi ka rin mamaya. Halika, kapatid na Lucien, ililipat ko na ang pera sa iyo ngayon. Heto na. Pumasok na ang 2 milyon. Nandyan na. Ang nag-uma pa na kayamanan, ay sa atin na mapupunta, asawa ko. Lucien, ikaw na hanggal, naloko ka na naman namin. Sinasabi ko sa iyo, ang batong ito, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyong piso. Halika rito, buksan mo. Ituloy ang pagbukas. Hayaan ang hanggal na iyan. Masaktan hanggang sa hindi na makahinga. Tama, sige lang, ituloy ang paghiwa. Hindi ko akalain na ang isang hanggal na tulad mo ay talagang maglalakas loob na pumunta. Gayunpaman, mas magiging kapana-panabik dahil narito ka. Lucien, bakit ka pa pumunta? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Run. Asawa kita. Kung hindi ako pupunta, anong klaseng lalaki pa ako? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Nandito na ako. Kung paano kanya sinaktan, ibabalik ko sa kanya ng buong buo. Mula sa isang hanggal na tulad mo. Blood Wolf. Young Master Ye, ipinatawag mo ako, para lang tapusin ang taong ito. Blood Wolf. Ang numero 1 sa ranggo ng sining ng pakikipaglaban, Lucien. Napag-isipan mo na ba kung paano ka mamamatay? Sinasabi ko sa iyo, galit na galit ako ngayon. Kaya huwag na kayong, isa-isang lumapit. Sabay-sabay na kayong lahat. Ako lang mag-isa. Ang tatalo sa inyong lahat. Naintindihan nyo? Tama ba ang narinig ko? Ang hanggal na ito, balak lumaban ng mag-isa, laban sa ating lahat. Ang utak niya, mukhang may problema nga talaga. Lucien, idilat mo ang iyong hanggal na mga mata, at tingnan mong mabuti. Sa dami naming ito, ang patayin ka, ay kasing dali lang ng pagpisa ng isang langgam. Sige ba? Gusto ko talagang makita kung paano mo ako pipisin. Umatras kayong lahat. Lucien, tapos ka na. Maghintay ka na lang na, maging abo ka. Yuan. Yes, Xiao. Ang taong kakaharapin mo, ay medyo mahirap talunin. Mukhang hindi sapat ang 5 milyon. Kailangang dagdagan ang bayad. Ano? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Sa presyo kanina, 10 milyon. Sige. Nasisiyahan na ako sa panonood. Tapos bigla kang magdadagdag ng presyo. 10 milyon. Ibibigay ko sa iyo ang 10 milyon. Hindi nga nagkamali, si Blood Wolf ang hari ng underground boxing. Sa isang suntok na iyon, kung hindi man mamatay, siguradong lumpo na.
Ang lakas ng suntok na iyon ay masyadong nakakatakot kahit na bakal pa iyan. Siguradong madudurog sa suntok ni Blood Wolf. Lu Chen, umiwas ka. Napaka-cute niya talaga. Sino ba ang gagamit ng isang daliri para harangin ng isang kamao? Ang handle na iyan, mamatay man sa kamay ng hari ng boxing. Lu Chen ang 70% ng kanyang lakas. Kay Binibining Li. Tama ka. Kung hindi, paano si Lu Chen? Magagapi ng ganoon kadali. Mahal na mahal talaga ni Lu Chen ang kanyang asawa. Oo nga, mas mapalad siya kaysa sa ating lahat. Ziran. Tara na. Sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga ng kalahating buwan. Sa panahong ito, bawal ka nang makipag-away. Narinig mo ba? Minsan lang naman ako lumaban. At aaminin ko, ang sarap sa pakiramdam. Sumasagot ka pa. Halos mamatay ako sa takot. Punong lungsod. Halika. Tuloy po kayo sa loob. Tuloy po kayo. Mga magagandang binibini. Paraan po. Tingnan nyo ito. Sikat na talaga, kaya maraming usap-usapan. Ang aking batihing manugang. Salamat sa pagliligtas sa lungsod ng bayan. Ikaw ang aming lungsod ng bayan. Pinakamalaking bayani. Kuya. Pumasa ka na sa pagsubok ko. Ipinagkakatiwala ko na ang ate ko sa iyo. Punong lungsod. Tapos na ang banta ng demonyo. Kailangang muling itatag ang kaayusan sa lungsod ng bayan. Ang grupong Shingkong ay magbibigay ng buong kakayahan para sa suportang material. Salamat sa suporta ni Binibining Meng. Binibining Meng, huwag kayong mag-alala. Si Ginoong Lu ay ang tagapagligtas ng lungsod ng bayan. Tiyak na makikipagtulungan kami ng buong lakas. Bukod pa rito, pagkatapos ng pangyayaring ito, ang pamilya Li na ang sa lungsod ng bayan. Hindi mapag-aalinlangan ng nangungunang pamilya. Ito, kinakatawan ko ang mga mamamayan ng lungsod ng bayan. Nakikiusap kay Ginoong Lu na tanggapin ang pagiging honoraryong punong lungsod. Ito ay karangalan para sa lungsod ng bayan, at karangalan din para sa aming pamilya Li. Honoraryong punong lungsod. Hindi ko natatanggapin iyan. Ngayon, ang gusto ko lang ay protektahan ang mga taong nasa tabi ko. Asawa ko, gusto rin kitang protektahan. Lu Chen, nandito rin kami. At ako rin.